Magsisimula ako sa isang tanong na matagal nang bumabagabag sa maraming puso. Naranasan mo na bang pakiramdam mo ay nakatali ang iyong buhay? Para kang nasa isang madilim na silid, nakakadena, at kahit anong gawin mong pagpupumiglas, tila wala kang magawa para makawala. Para bang may isang buhol na nagtatali sa iyo, nagpapabigat sa iyong puso, at nagpapahinto sa iyong pag-usad. Ito ba ay buhol sa relasyon mo na unti-unting nagpapalamig sa pagitan niyo ng mahal mo? O buhol sa pinansyal na sitwasyon na nagdudulot ng gabi-gabi mong pag-aalala kung paano mo tatustusan ang pangangailangan ng iyong pamilya? Siguro, buhol ito sa iyong kalusugan, isang karamdaman na matagal mo nang dinadala at nagpaparamdam sa iyo ng kawalan ng pag-asa. O baka naman, isang buhol sa iyong espiritual na paglalakbay, pakiramdam mo ay malayo ka sa Diyos, at hindi mo maramdaman ang Kanyang presensya sa iyong buhay. Kung ang iyong sagot, kung nararamdaman mo ngayon ang bigat ng kahit isa sa mga buhol na ito, kung tila ba kinapos na ang lahat ng iyong pagsubok na lumaya, kung pakiramdam mo ay nasubukan mo na ang lahat at wala ng pag-asa, pumarito Dahil ngayon, sa mga susunod na minuto, ihahayag ko sa iyo ang isang lihim na dasal, isang debosyon na nagbago sa buhay ng marami. Hindi lang ito basta dasal, hindi lang ito basta mga salita. Ito ay isang tulay patungo sa grasya, isang daan patungo sa kalayaan, at isang sandata laban sa bawat buhol na nagtatali sa iyong puso. At ang pinakamaganda rito, 9 sa 10 tao ang nakatanggap ng kanilang sagot sa dasal na ito. Hindi ito kwento lang, ito ay realidad. At kung maniniwala ka at magtitiwala, ikaw ang magiging susunod na bahagi ng istoryang ito. Kung ito ay kumakalabog sa iyong puso at nagbibigay sa iyo ng kaunting kislap ng pag-asa, manatili ka. Dahil hindi aksidente na nandito ka ngayon. Hindi aksidente na nakita mo ang videong ito. May mahalagang mensahe ang nakalaan para sa iyo, at sisimulan na natin ito ngayon. Mga minamahal kong kapamilya, kamusta kayo? Ang saya-saya ko na makasama kayong muli sa ating espasyo ng pagbabago, ng pag-asa, at ng malalim na pananampalataya. Ako ang inyong kaibigan, ang inyong kapatid, at ang inyong kasama sa paglalakbay na ito, at naniniwala ako sa kapangyarihan ng bawat isa sa atin na magkaroon ng buhay na puno ng kaganapan at kagalakan. Alam kong maraming nagdadala ng mabibigat na pasanin ngayon. Maraming nagtatanong kung bakit tila ba ang hirap ng buhay. Bakit tila ba hindi natin makita ang liwanag sa dulo ng lagusan? At kung bakit, minsan, pakiramdam natin, nag-isa tayo sa ating mga laban. Pero may sasabihin ako sa iyo, isang katotohanan na dapat mong yakapin ngayon, hindi alin nag-iisa. At ang mga buhol na nagtatali sa iyo ngayon ay hindi hahantungan ng iyong buhay. May kapangyarihang mas dakila sa lahat ng iyong problema, isang kapangyarihan na handang kalagan ang bawat buhol, kahit gaano pa ito kakomplikado. Kahit gaano pa ito katagal nagbigay ng pasakit sa iyo. Ito ang kapangyarihan na matatagpuan sa pananampalataya, at higit sa lahat, sa intersesyon ng isang tagapagkalag ng mga buhol na handang dinggin ang bawat taimtim na dasal. Tatalakay natin ngayon ang debosyon sa mahal na Birheng Maria, ang tagapagkalag ng mga buhol. Marahil ay narinig mo na ito, marahil ay bago pa lang sa iyong pandinig. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit napakarami ang nagpapatotoo sa kapangyarihan ng dasal na ito? Bakit tila ba may kakaibang grasya ang dumarating sa mga taong nagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng debosyong ito? At paano ka magiging isa sa mga 9 sa 10 nakatanggap ng sagot? Balikan natin ang ideya ng buhol. Isipin mo ang isang pisi, isang lubid na buhol-buhol. Sa una, maaaring maliit lang ang buhol. Pero habang tumatagal, habang hindi ito inaayos, lalo itong nagiging masikip, mas mahirap kalagan. At minsan, sa sobrang higpit, para bang imposible ng kalagan ito nang hindi napuputol ang lubid. Ganyan ang ating mga problema, di ba? Nagsisimula sa maliliit na alalahanin, pero kapag hinayaan, kapag hindi hinarap, kapag hindi dinala sa nag-iisang tagapagkalag, nagiging higanteng buhol ito na nagpapahirap sa ating paghinga. Napakadaling mawala ng pag-asa sa ganitong sitwasyon. Ang isip natin ay nagiging kulungan.
Ang damdamin natin ay bumibigat. Ang ating enerhiya ay nauubos sa pag-aalala at paghahanap ng solusyon na tila hindi naman dumarating. Ang cortisol, ang stress hormone sa ating katawan, ay umaakyat, nagpaparamdam sa atin ng pagod, pagkabalisa, at kung minsan, pagiging irritable. Nawawalan tayo ng tulog, nawawalan tayo ng gana kumain, nawawalan tayo ng kagalakan. At ang pakiramdam ng pag-iisa ay lumalalim. Sino ang malalapitan? Sino ang makikinig? Sino ang makakaintindi sa lalim ng ating mga pinagdadaanan? Pero hayaan mong ibulong ko sa iyo ngayon ang isang pangako. Mayroong isang ina, isang napakabuting ina, na hindi kailanman magsasara ng pinto sa iyo. Isang ina na nakakaunawa sa bawat luha mo, sa bawat hikbi mo, at sa bawat buhol na nagpapahirap sa iyong buhay. Siya ang mahal na Birheng Maria, ang tagapagkalag ng mga buhol. Ang kanyang intersesyon ay hindi lamang isang konsepto ng relihiyon, ito ay isang espiritual na katotohanan na nagpapakilos sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang kwento ni Aling Nena. Si Aling Nena ay isang ina na nagkaroon ng napakahirap na relasyon sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. Simula nang magbinata ang kanyang anak, tila ba nagkaroon sila ng matinding pagitan. Ang dating masayahin at masunuring bata ay naging rebeldeng binatilyo, sumasagot, lumalabas ng bahay nang walang paalam, at napasama sa masasamang barkada. Ang puso ni Aling Nena ay parang hinihiwa sa bawat araw na nakikita niya ang kanyang anak na naliligaw ng landas. Sinubukan niya ang lahat, ang mahinahong pakiusap, ang mahigpit na pagdidisiplina, ang paghingi ng tulong sa mga kamag-anak at kaibigan. Ngunit tila walang nagbabago. Ang kanilang relasyon ay buhol-buhol na, punong-puno ng galit, sama ng loob, at kawalan ng pag-unawa. Gabi-gabi ay umiiyak si Aling Nena, nagtatanong sa Diyos kung saan siya nagkulang, kung bakit tila ba nawawalan na siya ng kanyang anak. Ang buhol sa kanyang puso ay napakabigat, na nagdudulot ng kanyang paghina at pagkawala ng gana sa buhay. Isang araw, may kaibigan si Aling Nena na nagbahagi sa kanya tungkol sa debosyon sa mahal na Birheng Maria, ang tagapagkalag ng mga buhol. Sa una, nag-aalangan siya. Pakiramdam niya ay napakalaki na ng kanyang problema para maayos ng dasal. Ngunit sa kanyang desperasyon, sinubukan niya. Nagsimula siyang magdasal nang may buong pagtitiwala, araw-araw, na iniaalay kay Maria ang lahat ng buhol sa kanilang relasyon ng kanyang anak. Ang bawat sama ng loob, bawat pag-aalala, bawat takot, ay inilagay niya sa paanan ng Birheng Maria. Mga kapamilya, dito ninyo makikita ang kakaibang kapangyarihan ng debosyong ito. Hindi agad-agad nangyari ang pagbabago. Sa simula, may mga araw na pakiramdam ni Aling Nena ay lalo pang ang lumalala ang sitwasyon. Pero hindi siya sumuko. Pinili niyang magtiwala, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang dasal, nananalig na si Maria ay makikialam. At dahan-dahan, unti-unti, may kakaibang kapayapaan ang bumalot sa puso ni Aling Nena. Kahit hindi pa nagbabago ang kanyang anak, naramdaman niya ang isang kagalakan na hindi niya maipaliwanag. Ito ang oxytocin, ang love hormone, na inilalabas ng ating utak kapag nakakaramdam tayo ng koneksyon, ng pagmamahal, at ng tiwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ang pananampalataya niya ay naging angkla sa gitna ng kanyang unos. At pagkatapos ng ilang buwan ng tuloy-tuloy na dasal, isang gabi, umuwi ang kanyang anak ng maaga. Tahimik itong umupo sa tabi niya. At sa kauna-unahang pagkakataon sa napakahabang panahon, nagbukas ang kanyang anak ng kanyang puso. Sinabi niya sa kanyang ina ang lahat ng kanyang pinagdadaanan, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pagkakamali. At doon, sa gabing iyon, sa pamamagitan ng grasya ng Diyos at intersesyon ni Maria, nagsimulang kalagan ang mga buhol. Nagyakapan sila. Nagpatawaran. At mula noon, ang kanilang relasyon ay unti-unting bumalik sa dati, at mas matatag pa kaysa dati. Ang kwento ni Aling Nena ay isa lamang sa napakaraming patotoo sa kapangyarihan ng dasal na ito. Kaya ano ba talaga ang dasal na ito? Paano ka magdarasal sa mahal na Birheng Maria,
ang tagapagkalag ng mga buhol. Una sa lahat, hindi ito isang magic formula. Ito ay isang mataimtim na debosyon, isang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ina. Ang debosyong ito ay nagsimula sa isang larawan na matatagpuan sa isang simbahan sa Augsburg, Germany, na nagpapakita kay Maria na kalmado at mapayapang nagkakalas ng mga buhol sa isang puting laso. Ang bawat buhol ay sumisimbolo sa mga problema, pagsubok, at kasalanan na nagtatali sa atin. At si Maria, sa kanyang walang hanggang pagmamahal at pagiging ina, ay handang tumulong sa atin na kalagan ang mga ito. Ang susi rito ay ang pagtitiwala at ang pagsalyal ng iyong mga buhol sa Kanya. Hindi sapat na magdasal lang ng paulit-ulit na salita. Kailangan mong ilagay ang iyong buong puso, ang iyong buong kaluluwa, at ang iyong buong pagtitiwala. Narito ang ilang hakbang kung paano ka magsisimulang magdasal sa tagapagkalag ng mga buhol. Una, pagtukoy sa buhol. Bago ka magdasal, kailangan mong tukuyin ang buhol na gusto mong kalagan. Maging spesifiko. Huwag mo lang sabihin na, problema ko. Tukuyin mo kung ano ito, ang buhol sa aking relasyon sa aking asawa, ang buhol sa aking pinansyal na sitwasyon na kulang, ang buhol ng aking sakit na hindi gumagaling. Kapag mas malinaw sa iyo ang buhol, mas malinaw mo itong mailalagay sa paanan ng Birheng Maria. Isipin mo ito na para kang nagbibigay ng detalyadong sulat sa kanya. Ikalawa, pagsisisi at pagtitiwala. Bago ka magsimula ng bawat sesyon ng dasal, mahalagang magkaroon ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Ang kasalanan ay isa rin sa mga buhol na nagtatali sa atin at nagpapahirap sa ating espiritual na paglago. Humingi ka ng tawad sa Diyos at magpasya kang magbagong buhay. At pagkatapos, ilagay ang iyong buong tiwala kay Maria. Naniniwala ka ba na kaya niya at gusto niya kang tulungan? Ito ang pundasyon ng dasal na ito. Ang pagdududa ay parang hamog na nagtatakip sa iyong dasal. Ang tiwala ay parang araw na nagpapaliwanag. Ikatlo, ang dasal mismo. Mayroong isang novena prayer sa mahal na Birheng Maria, ang tagapagkalag ng mga buhol. Pero kahit walang novena, pwede kang magsimula sa isang simpleng dasal na nanggagaling sa iyong puso. Simulan mo sa pagtawag sa kanya, mahal na Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol. Pagkatapos, ilahad mo ang iyong buhol sa kanya. Sabihin mo ang iyong nararamdaman, ang iyong pag-aalala, ang iyong takot. Huwag kang matakot na maging totoo sa kanya. Siya ang iyong ina. Halimbawa, mahal na Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, ina ng Diyos at ina ko. Dumudulog ako sa iyo ngayon na may pusong mabigat, nagdadala ng isang buhol na nagpapahirap sa aking buhay. Ina, alam kong nakikita mo ang aking kalagayan. Nakikita mo ang bawat luha na pumapatak sa aking mata. Alam kong nararamdaman mo ang aking sakit. Ina, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhol na ito. Sa iyong mapagpalang kamay, idinadalangin ko na iyo itong kalagan. Hinihiling ko ang iyong intersesyon sa aking anak na si Jesus, upang ako ay bigyan ng lakas, ng pag-asa, at ng solusyon sa buhol na ito. Tulungan mo akong magtiwala at maghintay sa iyong kapanahunan. Amen. Ang susi dito ay ang consistency. Huwag kang susuko. Magdasal ka araw-araw. Kung kaya mo, sa isang takdang oras. Lumikha ka ng isang sagradong espasyo sa iyong bahay, kung saan ka makakapagdasal ng walang istorbo. Isang lugar kung saan nararamdaman mo ang presensya ng Diyos at ni Maria. Maaaring mayroon kang maliit na altar, isang kandila, isang imahe ni Maria. Ang mga ito ay nakakatulong sa iyong focus at sa pagpaparamdam ng sagradong presensya. Pero dito, may isang importanteng punto na kailangan nating maintindihan. Ang dasal ay hindi lang paghingi. Ito ay pakikipag-ugnayan. At sa pakikipag-ugnayan, mahalaga ang pakikinig. Kadalasan, hinihintay natin ang sagot sa paraang inaasahan natin. Pero minsan, ang sagot ay dumarating sa kakaibang forma. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng isang payo mula sa isang kaibigan, isang bagong oportunidad na biglang lumitaw, isang pagbabago sa iyong pananaw,
o isang hindi inaasahang kapayapaan sa iyong puso. Ang Diyos ay may iba't ibang paraan para sagutin ang ating mga dasal. At si Maria, bilang isang ina, ay may kakaibang kaalaman kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Mi cuento ni comentarios de on de vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coro. Isso me ayuda muito entender nossa familia aquí, criar contedos ainda mais transformadores. Ito ang punto na kadalasang nakakalimutan ng marami. Ang dasal sa tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang para kalagan ang buhol. Ito rin ay dasal para bigyan tayo ng lakas na harapin ang buhol habang ito ay kinakalagan pa, at bigyan tayo ng wisdom na matuto mula sa buhol na iyon. Dahil ang bawat buhol sa ating buhay ay may itinuturo sa atin. May aral na dapat nating matutunan. Kung minsan, ang buhol na iyon ay ang pangangailangan nating mas magtiwala, mas maging mapagpasensya, mas maging mapagmahal, o mas maging matapang. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isa pang kwento, ang kwento ni Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay isang magsasaka na dumaranas ng matinding tagtuyot. Sa loob ng 3 taon, halos wala silang ani. Ang kanilang bukid na dati ay masagana ay naging tuyong lupa. Ang buhol sa kanyang pinansyal na kalagayan ay napakahigpit. May utang sila sa bangko, at nahihirapan na siyang pakainin ang kanyang pamilya. Araw-araw ay binabagabag siya ng pag-aalala. Ang kanyang asawa ay nanghihina na, at ang kanyang mga anak ay nagtatanong kung kailan sila makakakain ng masarap. Narinig niya rin ang tungkol sa dasal sa tagapagkalag ng mga buhol. Sa una, nagduda rin siya. Paano makakatulong ang dasal sa tagtuyot? Pero sa huli, naisip niya wala na siyang ibang malalapitan. Kaya nagsimula siyang magdasal. Araw-araw, bago siya pumunta sa kanyang bukid, magdarasal siya sa harap ng isang maliit na rebulto ni Maria sa kanilang bahay. Ilalahad niya ang buong sitwasyon, ang kanyang takot, ang kanyang kawalan ng pag-asa. Hihilingin niya na kalagan ang buhol ng tagtuyot, ang buhol ng kanyang utang, at ang buhol ng kanyang pangamba. Tulad ni Aling Nena, hindi rin agad-agad dumating ang ulan. May mga pagkakataon na halos sumuko na si Mang Tonyo. Pero dahil sa kanyang pagiging consistent sa dasal, unti-unti, may isang bagay na nagbago sa kanya. Hindi pa sa sitwasyon, kundi sa kanyang pananaw. Ang serotonin, ang feel-good hormone, ay nagsisimulang lumabas. Mas nagiging mapayapa siya, mas nagiging malakas ang kanyang loob. Nagkaroon siya ng ideya na subukan ang ibang halaman na mas matibay sa tagtuyot. Nagsimula siyang mag-eksperimento, kahit na maliit na bahagi lang ng kanyang bukid. Pinilit niyang mag-aral at magbasa ng mga bagong paraan ng pagsasaka. At isang hapon, matapos ang kanyang dasal, habang nag-eksperimento siya sa kanyang lupa, may dumating na isang grupo mula sa gobyerno. Narinig nila ang kanyang kwento sa isang kapitbahay at nais nilang mag-offer ng tulong. Hindi lang tulong pinansyal, kundi suporta sa pagtuturo ng modernong paraan ng pagsasaka na mas resilient sa tagtuyot. Nagulat si Mang Tonyo. Ito ay isang direktang sagot sa kanyang dasal, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya, hindi direkta sa pamamagitan ng ulan, kundi sa pamamagitan ng bagong kaalaman, bagong oportunidad, at tulong mula sa kapwa. Sa pamamagitan ng dasal, ang Diyos ay nagbukas ng daan. At si Maria, sa kanyang intersesyon, ay nagtulak sa mga tamang tao na makita ang kanyang sitwasyon. Ang buhol ay hindi agad nawala, pero dahan-dahan itong kinulayan, hindi sa pamamagitan ng isang magic, kundi sa pamamagitan ng biyaya, ng karunungan, at ng pagkilos. Sa huli, umulan din, ngunit hindi lang iyon ang nagpabago sa buhay ni Mang Tonyo. Ang kanyang pananampalataya, ang kanyang sipag, at ang kanyang pag-aaral ang nagdala sa kanya sa isang masaganang buhay, at hindi na siya natakot sa tagtuyot, dahil alam niya na mayroon siyang kaalaman at pananampalataya na haharapin ang anumang hamon. Ito ang kagandahan ng dasal sa mahal na Birheng Maria, ang tagapagkalag ng mga buhol. Hindi lang niya kinakalas ang mga buhol, kundi tinutulungan din niya tayong maging mas matatag, mas matalino, at mas may pananampalataya habang naghihintay tayo. Maraming beses na ang dasal ay nagiging tulay,
hindi lang para kalagan ang buhol, kundi para rin baguhin ang ating puso. Isipin mo, kung ang buhol sa iyong buhay ay ang kawalan ng kapatawaran sa isang taong nagkasala sa iyo. Gaano man kadalas mong dasalin na kalagan ang buhol, kung hindi mo bubuksan ang iyong puso para magpatawad, mananatili itong nakatali. Kaya ang dasal na ito ay nagiging isang proseso ng pagbabago, ng pagpapalambot ng puso, ng pagbubukas sa grasya. Tinutulungan tayo ni Maria na makita ang mga buhol, hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa loob ng ating sarili. Ang pananampalataya ay tulad ng isang halaman. Kailangan itong diligan araw-araw. Kailangan itong alagaan. Kailangan itong bigyan ng sikat ng araw. At ang dasal sa tagapagkalag ng mga buhol ay isa sa mga pinakamabisang pataba at diligan para sa iyong pananampalataya. Habang nagdarasal ka, habang mas nagtitiwala ka, mas lumalago ang iyong espiritual na koneksyon. Mas nararamdaman mo ang presensya ng Diyos at ng Kanyang Ina sa iyong buhay. At sa presensya na iyon, lahat ng takot ay naglalaho, at lahat ng kawalan ng pag-asa ay nagiging pag-asa. Kaya ano ang iyong ginagawa ngayon? Ano ang buhol na pinakamabigat sa iyong puso? Isulat mo ito. Ilagay mo sa isang papel. Pagkatapos, hawakan mo ang papel na iyon habang nagdarasal ka. Ilahad mo ang lahat sa mahal na Birheng Maria. Ipagkatiwala mo sa Kanya. At maniwala ka na siya ay makikialam. Hindi dahil sa galing mo sa pagdarasal, kundi dahil sa Kanyang walang hanggang pagmamahal bilang ina at sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan niya. Ang paglalakbay na ito ay hindi madali. May mga araw na pakiramdam mo ay walang pagbabago. May mga araw na pakiramdam mo ay lalong humihigpit ang buhol. Pero dito pumapasok ang tunay na kapangyarihan ng pananampalataya, ang magtiwala kahit hindi mo nakikita, ang maniwala kahit hindi mo nararamdaman, at ang umasa kahit tila wala ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya sa Kanyang mga anak. At si Maria, bilang ating ina, ay patuloy na nagdarasal para sa atin. Isipin mo ang dopamine, ang hormone na responsable sa pakiramdam ng reward at motivation. Tuwing nakakakuha tayo ng maliit na insight, ng kaunting pag-asa, o ng isang patotoo sa dasal, naglalabas ang ating utak ng dopamine. At ang bawat maliit na pagbabago, bawat pagkalag ng buhol, bawat sagot sa dasal, ay nagbibigay sa atin ng micro-reward na nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Ang kwento ni Aling Nena, ni Mang Tonyo, at ng marami pang iba, ay nagiging reward triggers para sa atin. Ito ang nagtutulak sa atin na magpatuloy, na maniwala, na magtiwala. Ang debosyon sa tagapagkalag ng mga buhol ay hindi isang daanan patungo sa isang buhay na walang problema. Ito ay isang daanan patungo sa isang buhay na puno ng pananampalataya sa gitna ng mga problema. Isang buhay na alam mong hindi ka nag-iisa. Isang buhay na alam mong mayroong isang ina na nagmamahal sa iyo nang walang hanggan at handang tumulong sa iyo. Ang debosyon na ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng unos, ng lakas sa gitna ng kahinaan, at ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. At sa ating pagtatapos, nais kong dalhin ka sa isang visual. Isipin mo ang sarili mo ngayon, hawak-hawak ang isang lubid na buhol-buhol. Ang bawat buhol ay kumakatawan sa iyong mga pinagdadaanan, sa iyong mga takot, sa iyong mga pangamba. Ngayon, isara mo ang iyong mga mata. Isipin mo si Maria, ang tagapagkalag ng mga buhol, nakangiti at puno ng pagmamahal. Nakatayo siya sa harapan mo, iniaabot niya ang kanyang mga kamay. At sa bawat pagkalag ng buhol, nararamdaman mo ang paglaya. Nararamdaman mo ang gaan. Nararamdaman mo ang kapayapaan. Ang bawat buhol ay dahan-dahang kinakalagan, hanggang sa ang lubid ay maging tuwid at malaya. At ang iyong puso ay lumalaya rin. Ang iyong kaluluwa ay nagiging magaan. Ang iyong potensyal ay napakalaki, higit sa iyong naiisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin, at ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa iyong mga buhol. Ang pinakamabuti sa iyo ay darating pa,
at taglay mo ang lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili para harapin ang anumang hamon. Kaya maging matapang, magtiwala at manampalataya. Dahil mayroon kang isang ina na handang tumulong sa iyo na kalagan ang lahat ng iyong mga buhol. Kaya, mga kapamilya, dalhin natin ang mga buhol na ito sa ating pinakamamahal na ina. Ibigay natin ang lahat sa Kanya, nang may buong pagtitiwala, at hintayin natin ang Kanyang intersesyon. At ngayon, nais kong isama ka sa isang taimtim na panalangin, isang panalangin na nanggagaling sa puso. Sa panalangin na ito, ibubuhos natin ang lahat ng ating buhol at ilalagay natin ang ating pagtitiwala sa tagapagkalad ng mga buhol. Kung kaya mo, isara mo ang iyong mga mata at sumama ka sa akin sa bawat salita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, Ina ng Diyos at Ina naming lahat, ikaw na puno ng grasya at pagmamahal, ikaw na nakakaunawa sa bawat sakit at hirap ng puso ng iyong mga anak. Dumudulog kami sa iyo ngayon, hindi bilang mga karapat-dapat, kundi bilang iyong mga anak na naghahanap ng iyong mapagpalang kamay. Ina, nakikita mo ang aming mga puso. Alam mo ang aming mga pinagdadaanan. Bawat buhol sa aming buhay, bawat problema na nagpapabigat sa aming kaluluwa, ay nakalatag sa iyong harapan. Ina, hinihiling namin na iyong kalagan ang buhol ng kawalan ng pag-asa sa aming puso. Ilagay mo ang iyong kapayapaan sa aming kaluluwa, upang sa gitna ng aming mga unos ay manatili kaming matatag at may pananampalataya. Hinihiling namin, Ina, na kalagan mo ang buhol sa aming mga relasyon. Kung ito man ay buhol sa pagitan namin ng aming pamilya, mga kaibigan, o asawa, kung ito man ay buhol ng hindi pagkakaunawaan, ng galit, o ng kawalan ng kapatawaran. Hiling namin na iyong lambutin ang aming mga puso, bigyan mo kami ng pag-unawa at pagmamahal, at tulungan mo kaming magpatawad at humingi ng tawad. Kalagan mo, Ina, ang buhol na nagtatali sa pagmamahalan sa aming mga pamilya. Kalagan mo rin, O Ina, ang buhol sa aming pinansyal na sitwasyon. Ang buhol ng kahirapan, ng utang, ng kawalan ng trabaho, ng kakulangan sa mga pangangailangan. Alam naming ang iyong anak na si Jesus ay nagpakain sa libo-libo, at naniniwala kaming ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. Hinihiling namin ang iyong intersesyon upang buksan ang mga pinto ng oportunidad, ng biyaya, at ng kasaganaan, ayon sa kalooban ng Diyos. Bigyan mo kami ng karunungan upang pamahalaan ang aming mga yaman, at ng sipag upang aming pagyamanin ang mga kaloob na iyong ipinagkaloob. Ina, kalagan mo rin ang buhol sa aming kalusugan. Ang buhol ng karamdaman, ng sakit, ng kahinaan. Ilagay mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat bahagi ng aming katawan na nangangailangan ng kagalingan. Hinihiling namin ang iyong intersesyon upang kami ay bigyan ng lakas, ng paggaling, at ng buong kalusugan, upang kami ay makapaglingkod ng buong puso sa Diyos at sa aming kapwa. Kalagan mo rin, O mahal na Birhen, ang buhol sa aming espiritual na paglalakbay. Ang buhol ng pagdududa, ng kawalan ng pananampalataya, ng kalayuan sa Diyos. Tulungan mo kaming lumapit sa iyong anak, si Jesus. Tulungan mo kaming mas maintindihan ang salita ng Diyos, mas mapalalim ang aming dasal, at mas maramdaman ang presensya ng banal na Espiritu sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas na labanan ang mga tukso at ng tapang upang kami ay manatili sa landas ng kabanalan. Ina, ilagay mo ang iyong pagprotekta sa amin laban sa lahat ng panganib at kasamaan. Bantayan mo kami sa bawat hakbang ng aming buhay. At sa huli, Ina, hiling namin na iyong patnubayan kami patungo sa iyong anak, si Jesus, upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang pagmamahal at intersesyon. Kami ay lubos na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan bilang tagapagkalag ng mga buhol. Sa iyo, Ina, ipinagkakatiwala namin ang aming buong buhay. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa simula, ngayon at magpakailanman. Amen. Mahal na Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen. Kapamilya, naniniwala ako na ang dasal na ito ay magbubukas ng napakaraming pinto sa iyong buhay. Ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtitiwala, at ang iyong pagtitiyaga ang magiging susi sa pagkalag ng bawat buhol. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito sa iyong puso, kung nagbigay ito sa iyo ng bagong pag-asa, paki-like ang video na ito at ibahagi mo sa sinumang kilala mong nangangailangan ng pagkalag sa kanilang mga buhol. Marami ang nagdadala ng mabibigat na pasanin sa katahimikan, at maaaring ang videong ito ang sagot sa kanilang mga lihim na panalangin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na makakapagpabago ng iyong buhay. Ang bawat video ay ginagawa ko para sa iyo, para sa ating pamilya dito, upang tayo ay sama-samang lumago sa pananampalataya at sa buhay. At kung nais mong mas palalimin pa ang iyong debosyon sa mahal na Birheng Maria, at mas maintindihan ang kanyang papel bilang tagapagkalag ng mga buhol, may inihanda akong isang espesyal na video para sa iyo. I-click mo lang ang lumalabas ngayon sa screen mo, at ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa pananampalataya. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ni Maria, at mahal kita. Hanggang sa muli mga kapamilya. Patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong manampalataya, at patuloy tayong magmahal. Ingat kayo palagi, at naway pagpalain kayo ng Diyos.